Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating collective reading. Timeless reading po ito. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate sa'yo. Okay, so anyway, collective reading. So, meaning hindi importante yung zodiac sign mo dito. As long na nakaka-resonate ka sa ating pinaka-reading, maaaring yung reading na yun ay para sa'yo. Kung hindi ka makaka-resonate, okay lang yon. Maybe next time, makuha na natin yung energy mo. Basta mag-like ka lang, mag-comment, mag-share. Yan, ma-appreciate ko lahat ng yan. Pati ang inyong subscription. Kuhanin muna natin yung main energy yung dalawa ng person mo. Okay, so simulan na natin. So we do have here Knight of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces energy clarified by the Ten of Swords. So this is your energy, no? I don't know, yung iba sa inyo might be tinatry mo na lang mag-focus sa social media. Yung iba sa inyo pwedeng kung ano man na may kinalaman sa iyong cellphone. Yung iba pwedeng pag-picture. Okay, yung iba naman pwedeng yung work mo has something to do with your phone or paglilibang. Okay? So, you really do love this person. You really do. And maaaring yung communication nyo, yung pwedeng may communication pero pwede ring wala. Or majority ng inyong memories nasa cellphone. And kasi nandun yung main focus mo, nasa phone mo. And ito lalo yung nakakapagpaalala sa'yo dito sa person na ito. Sobrang sakit na wala kang magawa. Gusto mong ibigay yung pagmamahal na tingin mong deserve niya. Or matagal mo nang itinatago ito. I feel like this is like a past person. And with the Knight of Swords, may nagtutulak sa'yo, I'm sorry, na gawin itong pagsugod, paggawa ng movement para magtuloy itong connection na ito. Okay, may nagtutulak sa'yo, gusto mong maging honest sa sarili mo, mag-take ng risk, magkaroon ng posisyon sa buhay niya. Kaya lang maaaring naiipit kayo sa conflict. Okay, funny thing, actually, ito tinanggal ko na itong card na ito kasi hindi ito dapat nandito. Okay? So
So, tatanggalin ko lang. Pero I feel like it has something to do with your energy dito na maaaring tinatanggal mo na yung iyong pain na nararamdaman. And maaaring may mga action ka na ginagawa ngayon na tingin mong makakapagpatanggal sa sakit na nararamdaman mo. Dalawa lang yan, guys. Yung iba, pinupull out mo yung pagmamahal na nararamdaman mo sa kanya or you're trying to move on. Yung iba naman, maaaring waiting for the right time ka para gawin itong pagsugod na ito. Maaaring tinatry mo mag-focus sa money mo, sa finances mo. And I can see someone here na parang pwedeng may usap kayo regarding money nitong person na ito. Or siya yung taong pwedeng makatulong sa'yo pagdating sa bagay na usaping pera. May pagtutulungan dyan. So, anyway, punta naman tayo dito sa person mo. Ace of Swords and Eight of Swords. Ang daming nagpipigil dito, no? Alam nyo yung mahal naman ninyo ang isa't isa, kaya lang wala kayong magawa. With the Eight of Swords, maaaring naiipit siya sa isang sitwasyon na hindi siya makaalis. Wala siyang magawa kundi mag-isip na mag-isip. Sisihin ang sarili niya kung bakit siya nasa isang bagay o isang sitwasyon na hindi niya maalisan. Gusto niya ng pagbabago, gusto niya ng new beginning. Marami siyang rason kung bakit gusto niya yun. Pero hindi niya magawa kasi natatakot siya. Okay? So, pwedeng maraming desisyon na kailangan gawin dito with the case on a ring. And sa totoo lang, iba yung connection na nararamdaman ko dito. Parang may string or tali na nagtatali sa inyong dalawa. Na kahit pa hindi nagsasalita, walang ginagawa, ramdam nyo ang isa't isa. Sobrang lalim ng connection na ito. Lalo nang pinahirap ito ng pinaka main problem ninyo is with, we have here the mask. Hindi nyo maipakita sa isa't isa ang totoong nararamdaman ninyo. Tinatry nyo mag-pretend. Masakit yun. Kasi napakalaki ng obstacle dito with the ascending. Pero although may obstacle dito, I feel like both of you, pareho kayo eh. You want this union. Pareho ninyong gusto yung pagkakaisa or yung union na ito. Pagsasama, reconciliation na ito. Gusto nyo ng movement. Pero may mga limitasyon. May nakikita tayong marriage dito. Yung iba sa inyo, pwedeng you are already married. Or pwedeng someone here, pwedeng yung person mo is already married. Hindi lang basta marriage, no? Basta pwedeng meron din mga anak na involved dito. Maaaring gising na gising ka na sa koneksyon ninyong dalawa nitong person na ito. Pero limitado lang yung kilos na kaya mong gawin or kaya niyang gawin sa'yo.
malakas ang iyong spiritual knowledge eh. Yung iba sa inyo, pwedeng ngayon pa lang nade-develop yung spiritual knowledge na yan. And with the Four of Swords, nahihirapan ka. May mga times talaga hindi ka makatulog. Iniisip mo tong taong to. And we do have your Four of Pentacles. Pareho ninyong pinapahalagahan ng connection na ito. Pareho ninyong gusto ng pagbabago. Wala siyang ibang inisip kundi ang makakabuti para sa'yo. At maaaring ganun ka rin naman sa kanya. And with the King of Wands, Queen of Wands, this is your person, no? Feeling niya minalas siya. Minalas. Dahil maaaring nasa isang sitwasyon siya na nakikita niyang ikaw naman talaga ang pair niya. Ikaw talaga ang dapat sa kanya. You are the Queen of Wands. Pwedeng magaling kayo sa negosyo, no? Yung iba sa inyo, pwedeng ang trabaho niyo, you are a healer, or may sort of things kang ginagawa para makapagpahil or makapagpagaling ng mga tao. Nagbibigay alaga, aruga. Pero isa ito sa nakakaapekto sa'yo. Para magawa mo yung mga tungkulin mo dahil lagi mong naiisip itong taong to. With the Four of Swords and Ten of Swords, nakikita ko kung gaano ka ka-stress sa kaiisip dito sa taong to. Meron din tayong mga nakikita dito, mga taong magaling or mahilig tumulong. Could be a businessman, businesswoman, magaling sa sales, and very goal-oriented person. Sobrang mahal ka nitong person na ito, no? Kaya lang hindi niya may pakita sa'yo. Gusto niya pero nagpipigil siya. Feeling niya kulang yung espasyo niya para ipakita sa'yo ito. Bukod pa doon, nakakaramdam siya ng takot. Natatakot siya na baka hindi totoo or hindi mo siya mahal dahil maaaring itinatago mo rin kung anong nararamdaman mo. See? You are really the Knight of Swords. Gusto mong labanan or ipaglaban itong connection na ito. Gusto mong sumugod. Gusto mong sabihin sa kanyang mahal mo siya. Na ituloy itong connection na meron sa inyong dalawa. Kaya lang ang person mo maaaring tinatry niya na muna mag-focus sa kanyang pera, sa kanyang finances. Dahil sa totoo lang mahirap mag-isip. Maaaring marami siyang responsibilidad. At yun ang inuuna niya. Pero hindi natin maaalis dito sa taong to na kahit pa itry niyang pigilan or mag-focus sa finances niya, sa pera niya, hindi natin maaalis kung gaano ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa'yo. Pero gusto niya ring malaman kung may matatanggap pa siya pabalik galing sa'yo. We do have here the World, Major Arcana. Pagdating sa connection na ito, nararamdaman natin yung iba sa inyo pwedeng kinukumpleto nyo yung isa't isa, no? With the World. Sobrang nahihirapan kayong dalawa sa pagkakalayo na ito. Dahil kahit anong try ninyong pigilin ng isa't isa na maramdaman ito ay hindi nyo magawang tanggalin kung ano man yung emosyon na nararamdaman ninyo.
mahirap din iwasan dahil hindi makalimutan. Kung ano man yung conflict dito, habang tumatagal, lalong nagiging clear or maliwanag sa inyong lahat kung gaano katibay ang koneksyon na ito. Pareho kayo eh. Patuloy kayong natututo sa kung anuman ang nagiging koneksyon ninyo. Pwedeng may distance or pagkakalayo sa inyong dalawa. Pero hindi ito nagiging hadlang para mahalin nyo ang isa't isa. So ito ang pinaka sinasabi sa iyo dito ng yung spirit guides. Have faith. Magtiwala ka lang. Love is coming. Biglaan na lang ito. Pero darating sa'yo. Ngayon dahil mixed energy yan, hindi ko masasabi sa'yo kung itong person na ito or bagong tao. Kasi si Ten of Swords, after sobrang hirap ng ng emotions, nagpa-promise ito ng napakagandang new beginning. Kasi yung Ten of Swords, marami ka natutunan. Maaaring marami ka natutunan dito sa taong to. Magtiwala ka lang, dadating din yun. Para naman doon sa iba, hintayin mo lang. Dahil maaaring dumadaan lamang sa pagsubok itong person mo. Pero marirealize niya rin yung pagmamahal na nararamdaman niya sa'yo. At i-express niya rin yung totoong nararamdaman niya para sa'yo. Hindi ka nawawala sa isipan niya. Kahit kailan. Sa paningin niya, ikaw ang soulmate niya. And pwedeng siya naman talaga ang soulmate mo. Yung iba, mas malalim na connection pa ito. We do have your coffin. So may magkakaroon ng malaking pagbabago. Hintayin mo na lang yon. Kasi this could be your soulmate. Pwede rin namang siya ang twin flame mo. Gagawa at gagawa ang mga angel guides ninyo para mapagsama kayong dalawa. So kung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon, malalagpasan niya rin yan. Kung ano man yung paghihirap na yan, masusolusyonan niya at mahahanap niya yung way niya palabas dyan, papunta sa'yo. Ayan, so maraming salamat po sa panonood guys. Sana na-appreciate ninyo ang ating reading at nagustuhan ninyo, no? So ma-appreciate ko lalo kung kayo ay magla-like, magko-comment, mag-share at magsusubscribe sa ating channel. I love you all guys again and thank you.